Dahil sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa, nangangamba ang ilang grupo na posibleng maapektuhan ang pagpapautang o pamumuhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leyco, mawawala ang tiwala ng mga dayuhang investor kung may issue ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Dagdag ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon, kailangan maipakita na may napaparusahan sa mga problemang ito. Sa PDAP scam, no? At the end of the day, alam din natin na ilan politicians na pinagkulong sa detention. So I take it with this gravity of this flood protection scam. Marami. Hindi lang yung nasa political position, pero dito sa mga government agencies na DPWH. Sa ganitong lakas ng ingay na nangyayari sa ating politika ngayon, marami ang magdadalawang isip at mag-hold back. Mag-i-invest ka ba sa ganitong klaseng klima, ganitong klaseng environment? Sa isang pahayag naman, pinuna ng Makati Business Club na wala pa ring paliwanag sa patuloy na pagbaha kahit napakalaki ng alokasyon sa flood control. Dapat din daw suriin ang convergence and special support programs sa ilalim ng national budget. Ito yung ginagamit sa pagtatayo ng mga multipurpose building, basketball court, waiting shed at iba pang infrastruktura. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.